failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang aking? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag
Wala dito yung literal na Ark of Covenant, yung 10 Commandments. Pero ang nandito ay yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Everywhere I go, I'm with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Huwag kayong maghanap ng pera. Huwag kayong anuman hanapin mo. Soul ang hanapin mo, yung disciple mo hanapin mo. At yung hinahanap mo at kailangan mo, idadagdag lang ng Lord sa iyo yan. This new life in the Spirit, it is the result of God working in us. If, and only if, when we allow God to work in us. Si Jesus Christ po comes when we are powerless. Kung kailan po tayo mahinang-mahina, ubos na, at hindi na po kaya, doon po siya dumarating. A shepherd's heart, a servant's call for your glory alone, oh God. Our lives, our praise, our sacrifice. Oh, for Jesus, oh, for you. Thank you, Lord, for leading us through with great by your gift, your grace, your glory high. For your glory alone, oh God, we give our best, we give. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international na extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at ang nahandang makiisang maghandog sa ating Diyos na buhay para sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Diyos. Isang napakagandang tanawin na makita ko kayong muli. Salamat sa Panginoon at hindi kayo naligaw. Sabi mo sa katabi mo, salamat, hindi ka naligaw. Ang mga taong hindi naliligaw ay well-informed. Para ka maging well-informed, kailangan mapagtanong ka, magtatanong ka, magsisiyasat ka para hindi ka maliligaw. At sa isang anak ng Diyos, hindi yan maliligaw. Lalo na papunta sa langit. Amen? Praise God! So, batiin mo yung katabi mo, sabi, magandang umaga sa'yo. Tunay nga po, napakaganda ng umaga at ngayon po simulan natin ang talata sa Biblia, 1 Thessalonians 5:18-23. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Purihin po ang ating Diyos. Sa kapanahunan po natin ngayon, maraming mga bagay na nagbibigay sa atin ng walang kapayapaan. Pero dito sa binasa natin, isang bagay ang pinakita ng Panginoon sa atin. Kahit anong circumstances ang nangyayari, kinakailangan magpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Mapagpasalamat pa rin. Bakit ko po sinabi?
Kasi itong taon na to, nang pagpasok ng taon, marami akong mga nakita sa paligid ko na para bagang hindi ako kontento. Para bagang gusto kong magreklamo. Pero ang salita ng Diyos ang sabi sa akin, uy, maging mapagpasalamat ka sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Amen? So, kung yan ang nangyari, bakit? Taga rito ka ba? Hindi ba taga langit ka? Yan. Nang sa ganon, ang sabi sa binasa natin, ang kapayapaan ng Panginoon ang sasa atin. Pag ang kapayapaan ng Panginoon ang sasa atin, nagiging blameless tayo. Habang pagbabalik ng Panginoon, wala tayong inaalala. Bakit? Hindi naman tayo taga rito. Tagalangit tayo. Kaya kahit anong circumstances na nakita mo, parang hindi mo gusto sa paligid mo, mata mo, tenga mo, hayaan mo lang. Sapagkat ang Diyos nakatingin po sa atin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang magreklamo. For this is the will of God. Give thanks to God. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Lord, napakabuti mo sa amin. Kung wala ang salita mo sa amin, hindi namin alam kung saan mo kami pupulutin. Alam namin, Lord, na pasimula pa, Lord, ay marumi na ang puso ng mga tao. Kaya ka lumuklok sa amin para kami tulungan mong maging malinis. Ngayon, Lord, ginagawa mo kami malinis sapagkat sumaamin ng kapayapaan. Kahit anong mangyari sa amin dito sa mundo, alam naman namin na hindi kami taga rito, kundi kami taga langit. Kaya ang dapat po, lagi kami maging mapagpasalamat sapagkat yan ang kalooban mo. Sa ngayong umaga na to, hinihiling namin na ibaba mong Espiritu Santo sa bawat isa. Ibigay mo ang double portion ng anointing mo sa bawat isa. And Lord God, higit sa lahat, aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit para kami po'y turuan ng salita ng Diyos. Pagpalain mo mga singers, musicians, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng mga bagay sa paligid namin at pasamahan mo kami, Lord, sa marami mo mga angels sa aming pagpupuri sa inyo. Maraming salamat po, nakatitiyak kami na sa pagtitipong ito, hindi mawawala ng kabuluhan at mangyayari sa amin ang iyong dakilang kalooban. Ang kapayapaan na isa sa amin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Sa pangalan ng tataas natin mga kapatid, ating Panginoong Yesus, pinagmumulan ng buhay at lakas. Salamat Panginoon! Come on, church! Oh, 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 oh. Taas ang pangalan mo, Panginoon! Oh, oh, oh. Pag-ibig mo, Jesus, sa akin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan ay di nagbabago.
rages. I give you praise till it works out right. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Thank you, Lord. I'll give you praise where you deserve it. I'll give you praise for what you've done. I'll give you praise where you are able. I'll give you praise till I overcome. I'll give you praise when the sun is shining. I'll give you praise in the dark of night. I'll give you praise when the battle rages. I'll give you praise till it works out right. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Thank you, Lord. Continue to praise the name of Jesus, church. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout of the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you in everything, Lord Jesus. Saved by mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. To see your perfection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator
Salamat po, Panginoon ko. Salamat, O Diyos. Alam namin kasama ka namin sa araw na ito, Lord. Natatama namin ang presensya mo, Panginoon. Nandito ka ngayon sa araw na ito, Panginoon. At salamat po't sinamahan mo kami, Panginoon ko. Sabagat maliwala ang lahat ng ito pag wala ka, Ama. Wala kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Kaya salamat po sa pagpaparamdam mo ng presensya mo sa oras na ito, Ama. Tumali ka sa bawat isa sa amin, Panginoon ko. Pataluhin mo ang power ng Holy Spirit mo sa amin, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Pataluhin mo po, Lord. Padama mong buhay ka, Panginoon ko. Padama mong buhay ka, Panginoon ko. Padama mong buhay ka, Panginoon ko. At kumikilos ka sa amin lahat, Panginoon ko. O Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon ko. At muli mo kami sasamahan, Panginoon, at sinasamahan sa oras ito, Ama. Tulungan mo, Lord, na mabuksan namin puso at isipan, O Diyos, para maunawaan namin ang lahat na sasabihin mo sa araw na ito, na hindi lang maunawaan, kundi maipabuhay namin lahat, Ama. Tulungan mo rin, Panginoon, na aming pagsamba sa itanggapin mo, Panginoon. Ang lahat ng alay namin ng pagsamba, itanggapin mo, Panginoon ko, na nanggagaling sa aming puso at isipan, O Lord. Salamat po sa pagkakataong itong binigay mo sa amin, O Diyos. At alam ko sa oras na ito, dumadalo yung anointing mo sa amin, Panginoon, sa amin lahat na nandirito, Lord, na manatili ito, Panginoon ko. Manatili, O Diyos, hanggang sa amin, pati sa amin pag-uwi, Panginoon, ay dala namin ang anointing mo, dala namin ang power mo, Panginoon ko. Upang sa ganun, O Diyos, ay makalaban ang lahat ng mga anak mo sa iba't ibang klase ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Ama. Alam namin, Panginoon, kung magkabigat ang pagsubok, nandun ka pa rin, Panginoon ko. Kasama ka pa rin namin, O Diyos. Hindi mo kami iniwanan minsan man, Panginoon. At ikaw pa rin ang bibigyan ng lakas sa amin, Panginoon, para mapagtagumpayan ang lahat ng kabigatan namin sa buhay. Salamat po, Panginoon ko. I-bless mo, Panginoon, namin pag-aaralan sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. In the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23, the scripture says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, for he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" And our subject today is entitled, "Do this in remembrance of me." You may all be seated, please. Now, brothers and sisters, Holy Communion is considered to be one of the most sacred events in the Bible. Now, we may observe that during the Last Supper, the Lord Jesus Christ said, "Do this in remembrance of me." In the book of Luke 22:19 says, "And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.' And likewise, after drinking the wine from the cup, he mentioned again, 'Do this in remembrance of me,' in 1 Corinthians 11:25. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" Now, the question is, what are the things to remember in the Holy Communion? Ano yung mga bagay na dapat nating alalahanin po? Now, the answer is also a question. Why did the Lord Jesus Christ allow himself to experience the horrible things at the cross of Calvary?
Bakit niya pinayagan na danasin niya yung hirap na yon sa cross of Calvary? That he had suffered a brutal way of punishment and even death. Death at the cross. Why? Bakit siya pumayag? The answer is very simple. In the book of John 3:16, for God so loved the world, so loved the world. And it's because of His great love for the people or for mankind. Kanya niya ginawa yung bagay na yon. That's why we must remember always that the unconditional love He displayed for us at the cross of Calvary. Now, the second reason, it is to remind us the new covenant He is establishing through His sacrifice. Kasi from Old Testament covenant, pumasok sa New Testament covenant. Pag sinabing covenant, malawak po, isa rito po ay yung dating covenant na mag-aalay ng hayop. Ngayon po, siya na mismo ang inalay. Now, and it is also to remind us that the Holy Communion is to proclaim Christ's death and resurrection. 1 Corinthians 11:26. Dito po ay pinoproklama ang kamatayan niya at ang kanyang muling pagkabuhay. And thirdly, it is also to remind us that Holy Communion is a symbol of unity with believers coming together as one body. Doon sa 1 Corinthians 16-17, sinabi ni Paul na tayo po, pag nagbe-breaking of bread, kanya hinahati yun para ibahagi sa iba, para yung pagkakabahagi noon, lumilitaw, lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo na iisa lang katawan. Yun po ang isang significance po at yun din po ang isang sabihin natin na symbol po ng Holy Communion. And lastly, to remind us about Christ's promise to return. Yung kanyang pagbabalik po sa Rapture Day. Luke 22:18. Although sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26 or 27, if I'm not mistaken, sinabi rin ni Paul, till He comes, hanggang sa kanyang pagbabalik. Dito sa Luke 22:18, for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Pagdating na roon sa kingdom of God. Now, these are all the major reasons why we have to remember the Holy Communion. But there is one reason, which I suppose is one of the most neglected, why we must remember the practice or the Holy Communion, the practice of the Holy Communion. May isang reason po, which is very important, na kailangan alalahanin natin. Mari, it's seldom taught by many preachers at the pulpit during Holy Communion. Bihirang ituro po. Pero alam ko, ibang maaaring nagturo nito. We have discussed about all the major reasons why Christ made all that sacrifices at the cross that we must remember. Lahat yan binigay sa atin from letter A to letter D, from 1 to number 4. And these are all summed up in one great reason. It is because of His great love for mankind. Yung po ang pinaka-major reason kung ba't ginawa ng Lord sa cross of Calvary yan, na inaalala po pag nagko-communion tayo dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa mga tao po. Whether sinners or saints, ay mahal po ng ating Panginoon. Now, the next question is, how was He able to do it at the cross? Paano niyang nagawa yung bagay na yon? Hindi paano ginawa paano niyang nagawa? O why did He do it? Bakit niya ginawa? It's because of love. Dahil sa pag-ibig po, kanya niya ginawa. But now, the question is, how was He able to do it? Paano niyang nagawa yung bagay na yon? What is that driving force that compelled, napilitan na yung love for mankind ng Lord ay gawin po niya kahit alam niyang mahihirapan siya? Ano yung nagtulak sa kanya para gawin po yung pag-ibig niya, i-execute niya sa ganung paraan sa cross of Calvary? Matthew 26:39. And He went a little farther sa Gethsemane and fell on His face. Ito bago siya mamatay. O hulihin. And prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me.
kung maaari lang, huwag ko nang danasin yung paghihirap na yun. Kung mamatay, mamatay na lang. Wala na yung paghihirap. In His humanity, sa kanyang pagkatao ay iniisip niya, huwag na lang danasin yun. Okay siya mamatay, pero huwag nang danasin yung hirap na yun. And yet, or nevertheless, gayunpaman, not as I will, but as you will. In other words, not my will, but thy will be done. Yung kanyang love, His love was fueled by thy will be done. Yun na nagkakasulina, yun na nag-uudyok para gawin niya yung bagay na yun yung salitang thy will be done. Meaning, ang nag-udyok sa kanyang love niya na pumayag siyang sapitin niya yung kanyang sacrifice sa cross of Calvary dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos na buhay ay yung salitang thy will be done. Na ang pag-ibig niya, ibig sabihin ay itiniwala na niya sa Lord ang lahat-lahat sa buhay niya. Lahat ng bagay sa buhay niya, tiniwala na niya. Yun ang pag-ibig niya sa Diyos, sa kanyang pagkatao. At yun ang isa sa gusto niyang maalala natin sa Holy Communion na ito po ay ipamuhay din po natin. Hindi lang alalahanin, kailangan ipamuhay natin. Example po, pag sinabing thy will be done, ang isang example sa relationship. Pag may conflict, bahala ka na Lord. Masaktan kung masaktan, ang importante ay magkasundo lang kaming dalawa. Magkasundo kaming lahat. Yun pirmi po ang nasa mind. Why? Because your love mo sa Lord ay thy will be done. Nagtitiwala ka sa Lord. Tinitiwala mo lahat sa Panginoon. May sakit ka, mabigat ang sakit mo, bahala ka na Lord. Thy will be done, Lord. Imbis na yung matakot ka, baka mamatay ako, hindi. Lord, thy will be done. Bahala ka na Lord. Mamatay kung mamatay. Ginamit ko yan mga kapatid sa akin po. Nung unang magkasakit ako ng nervous breakdown dahil sa hirap ko, sinabi ko na, bahala na, mamatay kung mamatay. Doon ako gumaling. Nung sinabi ko, mamatay kung mamatay. Kasi ibig sabihin nun, bahala ka na, thy will be done, Lord. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa will ng Lord. Nagtitiwala ka sa kalooban ng Diyos. Ano man ang pahintulot sa iyo, mabuti. Mamatay ka man, mabuti. Nabuhay ka man, mabuti. Gumaling ka man, mabuti. Yun ang thy will be done. Bahala ka na, Lord. At ano nangyari sa akin? Gumaling ako. Ngayon, ginamit ko uli yan. Magkasakit ako ngayon sa kidney ngayon, ginamit ko uli mga kapatid. Ayun din ginawa ng Lord. Ano, namatay ba ako? Hindi din. Kasi nga, yung tiniwala mo na sa Kanya eh. Ganun yung pagtitiwala sa Kanya. One of the best example was Esther. Si Esther, pag siya ay asawa ng isa sa mga asawa ng hari, pag lumapit ka at hindi ka pinatawag, papatayin ka. Eh, kailangan lumapit siya kasi ililigtas niya yung mga Jews, yung mga Hudyo. Ano sinabi niya? Sige, if I perish, I perish. Kung mamatay ako, mamatay ako. Yun ang kanya sinabi. Walang takot. Inalis niya yung takot. At yun ang nagpapaalis ng takot po sa atin. Pag sinabi mo, thy will be done, Lord, bahala ka na, Lord. At yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Pag sinabi, Lord, bahala ka na, Lord. Ikaw na po bahala dyan, Lord. Ano ang gusto mo mangyari? Bahala ka, Lord. Makakasumpong ka ng kapayapaan pag gano'n po. Dahil tiniwala mo lahat-lahat sa Kanya, inintrust mo sa Kanya lahat-lahat yung nasa buhay mo. Thy will be done. And yet, thy will be done is not easy. To say thy will be done, hindi po madali. Sa katunayan mismo kay Jesus Christ, in Luke 22:42-44, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Kung maaari lang o kalooban mo, tanggalin mo itong paghihirap na ito. Nevertheless, not my will, but yours be done. Your will, Lord, thy will be done. Ganun lang ba kasimple yun? Hindi po eh. Sumunod. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Bakit siya pinalalakas? Eh siya sabihin lang niya, thy will be done. Bakit siya pinalalakas? Battle kasi yan, pagka ganon. Battle between your will and God's will. Naglalaban yung dalawa, kalooban ko. Sa kanya, yung kalooban niya, wag na maghirap, pero mamatay, okay lang, wag na maghirap. Pero lumalaban yung kalooban ng Lord, hindi. Ang kalooban ng Lord ay mamatay ka sa ganyang paraan. Naglalaban yung dalawa. Ano result? And being in agony. Being in agony, he prayed. Yun po ang isang sikreto para masabi mong, thy will be done. Pray. Manalangin ka. Although nando ka sa agony kasi naglalaban nga. He prayed earnestly. Hindi ba sa prayer? He prayed earnestly. Then his sweat became like great drops of blood. Ganong katindi yung battle.
Nung bago nung sinabi niya, thy will be done, may lumalaban sa kalooban niya, ganun katindi po. Yung battle na yun, sa madali sabi, sa iba, binibigyan ng kahulugan. Ito may bang kahulugan niya na nakipag-battle sa dahil sa kasalanan ng mga tao, sobrang kasalanan ng tao. That's correct. Correct din po yun. But naniniwala ako, yung pagsabi ng thy will be done, hindi ba sa ganun po, pag matindi ang sasapitin mo. Talagang may battle bago mo sabihin mo yun. Pero, masasabi mo, pag nandyan ang ating Panginoon. That's why, we cannot say that our love for God is genuine, our love for our brethren is genuine, unless we depend on His will, we depend on His ways, we depend on His thoughts in our lives. Kailangan nakadepende ka sa will ng Lord, sa way ng Lord, at sa kaisipan ng Lord para masabi mong, thy will be done. Nakuha po natin. In other words, His love is fueled by thy will be done. But the next question, what was the driving force that gave him courage to say, thy will be done? Ano naman yung nagbudyok sa kanya para sabihin niya yung thy will be done? Sabihin natin yung kanyang thy will be done, kahulugan niya ang kilabot na bagay sa cross of Calvary na dadanasin niya, which is related to Holy Communion. Naniniwala ako. Gano'ng kahirap ang kalooban ni Jesus Christ na parurusahan ka ng mga taong nilalang mo lang bilang Diyos. Bilang Diyos siya naglalang. Puro makasalanan pa yung mga taong niya na kinamumuhian ng Diyos. Pero nagawa pa rin niya bilang tao, nagawa pa rin niya na magsabing, thy will be done. Ano nagtulak sa kanya para masabi na yun? Ano nagtulak sa kanya para sabihin, thy will be done? Na ang kahulugan ay sobrang hirap at kamatayan ang kahulugan ng thy will be done niya. Sigurado na yun. Tayo pa may sakit ka, nagsabing thy will be done, hindi ka pa sigurado kung mamamatay o hindi. Ito sigurado na ito. Pero sinabi pa rin niya, thy will be done. Ano yung driving force na yun na nag-udyok sa kanya para sabihin niya, thy will be done. Philippians 2:5. The Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ibig sabihin dito, magkaroon daw kayo ng kaisipan na katulad din ng kaisipan na kay Kristo. Now, ibig sabihin, the instruction or the command, sabihin natin command. The command of Paul is let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng ganyang kaisipan. But the question is, what kind of mind which is in Christ that the Apostle Paul wanted us to possess? Ano yung gusto niya makuha natin? Which is pertaining to the death at the cross. That related doon sa Holy Communion, related po ito, related ito. What kind of mind? Anong klaseng mind ang gusto ng ating Lord? Basahin natin sa Tagalog po. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Lahat tayo magkaroon ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig. At magkaisa kayo sa puso't diwa. Magkaisa raw tayo na magkaroon ng iisang kaisipan. Next, anong kaisipan yan? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, bilang tanda ng humility, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kung sabihin, mas magaling ako sa iyo, ituring mo, mas magaling siya kaysa sa akin. Verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang sa inyong sariling kapakanan. As a matter of fact, sinabi yan sa 1 Corinthians 10, tungkol sa pagkain do sa hinihandog sa Diyos-Diyosan. Kay Paul, pwede naman. Basta't wala lang matitisod. Pero ano sinabi niya? Pero alang-alang sa konsensya ng iba, kahit pwede yan, huwag mong gawin. Ito rin yan. Huwag mong isipin lamang ang sarili mong kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba, isipin mo din yung sa iba. Huwag lang yun sa'yo. Naunawa natin. Verse 5, naway, magkaroon kayo ng
kaisipan na tulad ng kay Kristo. Yung pala ang kaisipan ni Kristo na bago siya, iba muna ang iniisip niya na gusto niyang gawin po natin. Pero dito po, ang katanungan talaga, ano talaga yung talagang mind ng ating Lord? Although isa yon sa mind ng Lord, yung kapakanan ng iba, pinaiisip sa atin ng Lord, pero yung mismong kaisipan ng Lord ngayon, yung mismong mind ng Lord ngayon, what is the mind of the Lord? Ano ba ang mind ng Lord? Yan ang tanong. Philippians 2:8. Ano sabi ganoon? And being found in appearance as a man, He humbled Himself. He humbled Himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. And that's the key. And that's the mind of the Lord. He humbled Himself. Ang mind niya is full of humility. Yung love is the reason why He endured such suffering at the cross. Dahil sa kanyang pag-ibig po. And His love was fueled by the praise that will be done. But then, His thy will be done is being driven by humility. Ang nagtulak sa pag-ibig niya ay thy will be done. Ang nagtulak sa thy will be done, kanya sinabing thy will be done ay yung humility ang nagtulak po. Yung kababaan ang nagtulak po. That means the praise thy will be done is a form of humility before God. Pag sinabi mo thy will be done, bahala ka na Lord, yan po ay pagpapakumbaba po sa harapan ng ating Lord dahil tiniwala mo na lahat-lahat sa Kanya po. And that is the mind of the Lord. Humility in any situation. Sa kahit anong sitwasyon, andun ang kababaan. May sakit ka, kababaan. Pinagpapala ka, kababaan. Relationship, kababaan. May emotional problem, kababaan. Puro kababaan, puro humility, puro down-to-earth humility ang gusto ng Lord. At yun ang katapat niyan. In what way? Sa panong paraan? Pirmi niyong tatandaan, ang gospel of Christ is the gospel of relationship. Tandaan po ninyo. Kanya may church dahil din sa relationship. Pirmi niyong tatandaan. Lahat ng area ng buhay natin sa church, it involves relationship. Pirmi po yan. Kanya yan ang winawasak ni Satanas, ang relationship. Dahil alam niya, yan ang involved. Yan ang gusto ng Lord. At yan ang isip ng Lord. At yan ang gusto ng Lord sa isipan niya. At sa isipan natin na yan ang gawin po natin. Humility. Ang pinakasusi po to preserve relationship, you need to be humble. Kailangan nandun ang humility. Now, in what way? Paano nagpakumbaba ang ating Lord? Paano siya nagkaroon ng ganong kaisipan? Paano niya sinagawa ang kanyang humility? Philippians 2:6. Being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ano ibig sabihin nun? This is the doctrine of the great humility of God. First, He emptied Himself. Hinubaran niya ang sarili niya. Ano sabihin, hinubaran niya ang sarili niya? Nagubad siya? Literally, yes. Mamaya ko explain. Pero dito po, spiritual, ibig sabihin nito, hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. No. Even during the time na nandun sa cross of Calvary, yung kanyang divinity, nandun pa rin sa kanya. Yung kanyang pagka-Diyos, nasa kanya pa rin. Hindi niya hinuhubad, pero sinantabi niya. In-ignore niya, tinabi niya, pati yung karapatan niya, his right, itinabi niya, sinet aside niya, pati yung kanyang sovereignty, sinet aside niya. Pag sinabing sovereignty, kung anong gusto kong gawin, kaya kong gawin, dahil Diyos ako, tinabi niya lahat yun. Kaya ko kayong patayin lahat, tinabi niya lahat yun. Kaya ko kayong gantihan lahat, tinabi lahat yun. Pwede ko makawala rito, tinabi niya lahat. Lahat yun, tinabi niya at tinanggap niya yung masakit na yun. Yun yung hinubaran niya, ang ibig niya sabihin. Second, Philippians 2:7. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. Ano sabihin nun? He made himself of no reputation. Ano sabihin nun? Voluntary humiliation. Siya mismo kusa na talagang lumagay siya ron sa kahihiyan. Hindi niyo maalam, pagkakaalam ko, hindi lang siya nakabahag nung siya naka-cross po. Hubot-hubad siya nung naka-cross siya. Ganong kahihiyan ang inabot ng Lord. Huwag na natin pag-usapan yung minamak siya, iniinsulto siya. Huwag na yun.
hubarang hubot-hubad ka, nakaganon ka sa cross, tapos andyan ang public, nandun, ganun katindi yung kahihiyang inabot niya. Para ma-display lang sa atin ang ibig sabihin ng down-to-earth humility. Number 3, yun ang pangalawa. Una, he emptied himself. Pangalawa po ay yung kanyang voluntary humiliation, tinanggap po niya. At ang pangatlo, by having a servant mentality. Ang kanyang mentality, hindi pagsilbihan. Ang mentality niya, to serve. You're always at service. Not only in the ministry, in the church, but also to your brethren. Whether he or she is your friend, relatives, or loved ones, your intention to serve through preserving your relationship. Ang intention mo mag-serve para ma-preserve ang relationship. How will you preserve your relationship to other people, mainly to your brethren? Paano mo naman ipipreserve? Tandaan ninyo. Pag may conflict, sino man sa inyo may conflict, anumang klase relationship, ministry ka kaagad. Isipin mo, you are a minister of God. Huwag mo isipin, ako si Louis Santos, ako si Norma Santos. Hindi ganun. Pag nagko-conflict tayong dalawa, my darling, kailangan ang nasa isip mo, you are a minister and I'm also a minister. Tsaka tayo mag-usap, ministro sa ministro. Nakukuha nyo? Pati kayo member. Pag may conflict na, isipin mo, you are a minister of God and he or she is a minister of God. Parehas kayo minister of God. Kanya anong gagawin nyo ngayon pag may conflict? Pag ministro ka. 2 Corinthians 5:18. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself. Reconciliation po ang gospel of Christ. Through Jesus Christ, and has given us, binigay sa atin lahat ang ano? The ministry of reconciliation. Ano ibig sabihin nun? In every conflict, your intention is always to be reconciled. Why? Thinking always that you have the ministry of reconciliation. Pag may conflict, una, isipin mo minister ka. Pangalawa, isipin mo, daladala mo ang ministry of reconciliation. Tagalogin natin. Pag may conflict, isipin mo, ministro ka. Pangalawa, isipin mo, yung ministry ng pagkakasundo ay nasa iyo. Kaya wala ka na sa mind, kundi pagkakasundo. And besides, as what I've told you a while ago, you must always think also that the gospel of Christ is, yung sinishare natin the gospel of Christ that you share to other people is the gospel of reconciliation. Kaya paano ka mag-share ng gospel of reconciliation, ikaw mismo hindi mo ma-reconcile ang sarili mo. Reconciliation to the extent na masaktan ka o i-sacrifice mo yung sarili mong emotion. Speaking of emotion, ang sabi ni Paul sa Philippians 2:5, let this mind be in you. Hindi niya sinabing, let this emotion be in you. Ano ibig sabihin nun? Pag may conflict, ang gamitin po, ito, hindi ito. Huwag kayong gagamit ng emotion pag may conflict. Titsaking ko sa inyo, hindi kayo magkakasundo. Pero pag ginamit mo ang mind, lalawak ang mind mo. Lalawak ang pang-unawa mo. Matututo kang makinig, matuto kang magsalita. Slow to speak, quick to listen. Or quick to listen, slow to speak. Ang bilis mo makinig, pero maingat kang magsalita. Bago ka magsalita, iniisip mo muna. Kaya ang ganda ng resulta pagka ganun po. Why? Because we have the ministry of reconciliation. And you cannot say that your love is genuine without humility. Magkasama yung dalawang yan. Pag sinabing love, there's humility. Nandun ang humility sa atin po. As a matter of fact, James 4:10 says, humble yourselves. This is what James said, humble yourselves
in the sight of the Lord and He will lift you up. Ito ang gusto natin eh. Puro lift up. Ayaw natin ito. Bago mo makuha na yung lift up, bago mo makuha yung elevator na pataas, doon ka muna sa elevator na pababa. Humble yourself muna bago ka i-lift up ng ating Lord. Kanya marami sa atin po. Dapat matagal ka na umasenso. Pero ba't hindi ka pa umaasenso? Inuuna mo to eh. Unahin mo to. Susunod ito. Bumaba ka muna, tsaka kaangat. Para ka aeroplano. Aeroplano, wala namang ganun eh. Bumabelo muna. Paikot-ikot ka, nakakainip ako, naiinip doon eh. Tapos na-traffic pa. Mga aeroplano, wala ka man eh, puro yung, para ka may tinnitus doon. Ganun muna yan, sa baba mo na yan. Tapos eto na, pag hinto niya, yung final na stop niya, pak, ayun na, passenger seatbelt. Pag tunog, tatlo yun eh. Ting, may ikot yan. Tapos ting, tapos pangatlo, ting, ting, ayun na. Ibig sabihin, aangat na. Pag angat ngayon yan, diretso, pataas na. Saan nagumpisa? Sa baba, bago tumaas. And it is a command. Not only for the sinners, but also for believers. Especially when facing conflict in relationship with other people. You have to humble yourself before God and before man. Tayo madalas humble tayo before God. Nagpe-pray tayo, you kneel down. Talaga pati mukha mo nilalagay mo sa side. Okay, that's good, that's good, that's good. Pero sana gawin mo rin sa harapan ng tao. You must learn and you must know. And you should know how to humble yourselves before man. Sa harapan ng tao. Always remember that your love cannot be genuine without practicing and applying humility. Kailangan nandun ang pagpapakumbaba. Pwede ang love without humility? Oh yes, pwede. But it's a selfish love. It is a selfish love. Which is not from above, but from the world. Hindi siya taas galing yan. Sa baba yan. Sa mundo yan. Sa mundo kahit grabe ang pag-ibig, pero pagdating ng pride, hiwalay pa rin eh. Nakita niyo, magugulat kayo, nagmamahalan talaga. I love you to. Very sweet. Oh, I love you. Nagsusubuan pa yan, kulang. Pati kutsara, isubo. Kasi nagmamahalan nga. Bakit isang araw na doon, maghihiwalay na? Ayan ang tanong. Why? Hindi marunong gumanon eh. Nagsasabong pirme. Pag nagsabong kayo, tapos na, hiwalay kayo. Sigurado yun. Pero kung may mag-give way, kung mayroong magbibigay ng daan para sa pagkakasundo, maganda ang magiging resulta. Pero hindi mangyayari yun unless bumaba yung mag-give way. Hindi ka pwede mag-give way, nasa taas ka. Nasa taas na ako, paano ako mag-give way? Baka babagsak ako, nasa taas na ako. Ay, hindi ka mag-give way. Sa baba ka muna para makapag-give way ka. Magbigay daan ka para magkasundo kayong dalawa. Because the love of God or the love from God knows how to humble himself before God and before man. To the point of losing his reputation. Pwede mawala reputation mo. For the sake of reconciliation, pati dignity mo, pwede mawala. For the sake of reconciliation, ginawa ng Lord sa cross of Calvary. Wala na yung reputation niya. Wala na yung dignity niya. Hindi mo naman, God, you are God manifested in the flesh. Tapos ganun na itsura mo. Tapos nakikita ka ng mga angels. Yung mga angels sa langit, sinasamba ka, lumuluhod lahat sa'yo, nagagano lahat sa'yo. Tapos dito, ginawa ka ng tao, ganyan ang ginawa sa'yo. Imagine, umayag siya. Why? For the sake of reconciliation. But the question na naman, how can you possess that kind of humility? Bisa natin sa una, ha? Love, fueled by, thy will be done. Thy will be done, driven by humility. Ito naman ngayon, tanong. Paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng humility? Philippians 2:8.
And being found in appearance as a man, he humbled himself in what way? Became obedient to the point of death. Death at the cross. Ano ibig sabihin nun? Christ's humility is powered by obedience unto death. Yun po yung kanyang humility. Meron pong kapangyarihan na ang kasunod ay bumababa na siya. Sumusunod siya. Kung anong sabihin ng Lord, sumusunod siya. Meaning, your obedience to God is unto death. Unto death of what? First, unto death of your pride. Ang pagsunod sa Lord, hanggang sa mamatay yung pride mo, mawala ang pride mo, iswalo mo ang pride mo. Because unless your pride died, di ka pwede mag-humble down. And you will not humble down. Hanggat buhay ang pride mo, hindi ka mag-humble down. Kaya kailangan patayin mo yung pride na yan o lulunin mo na lang yung pride na yan. And second, that of your own concept or personal opinion or reasoning, patayin mo rin yan. Yung sarili mong idea, yung sarili mong perception, yung sarili mong konsepto mo, ganun, hindi mo na pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan, anong sabi ng Lord? Reconcile. E de reconcile. Tabi lahat yan. Concept mo, tabi yan. Katuwiran mo, tabi yan. Ang kailangan magkasundo, tayong dalawa. Hindi ko sinasabi mong pag-usapan ko sino mali, tama, pwede. But in a very nice way. Pero kayang tagapin yung mali, okay lang. Bahala na ang Lord magpaliwanag sa'yo. Ganun kasimple lang. And death of your will. Kung ano yung kalooban mo, papatayin mo. At ang masusunod, thy will be done ang masusunod. Mabigat po yung humility na, hindi basta ganun po. Marami kayong papatayin. Papatayin mo yung pride mo. Papatayin mo yung konsepto mo na kinalakihan mo na. Papatayin mo pati yung kalooban mo na kinalakihan mo na rin. Papatayin mo na. And even the death of your own right. Yung karapatan mo, papatayin mo pa din. Para lang ma-reconcile ka at makapag-humble down ka. Meaning, ganito po ang structure ng love ng ating Lord. Pakita ko sa inyo ang drawing. Ayan. Love, pero minyo tatandaan. Ano ba nang gawin mo? Love is always the reason. Ano nakapaloob dyan? Your love must be fueled by thy will be done. Ibig sabihin, bahala ka na Lord or total trust in God. Yung pag-ibig mo na yan ay pinaandar ng kaisipang thy will be done. Kalooban mo masunod. Na nakatiwala na lahat sa Lord. Bawat problema mo, bahala ka na Lord, bahala ka na Lord. Hindi ko malutas, bahala ka na Lord. Total trust in God. And second, yung love mo ay fuel and thy will be done. At yung thy will be done mo naman ay driven by humility. Ang nagtutulak naman sa'yo para magsabing thy will be done ay yung kababaan, yung down to earth humility ang kailangan po natin. At ang pangatlo, yun namang iyong humility is powered by obedience unto death. Ay, grabe po pag ganyan ang ginawa natin. Kaya ang tanong, ito malapit na Valentine's eh. I love you. I love you too. I love you. Ganito ba ang love mo? Ang love mo ba ay fueled ng thy will be done? Bahala ka na, Lord. At handa ka masakta, ano man mangyari, basta kung saan ka lang, thy will be done. At yung thy will be done mo ay may kasama o tinutulak ng humility, kababaan ng loob. At yung kababaan ng loob mo ay powered ba ng obedience, pagsunod sa kung sinasabi ng ating Lord? Yan ang tanong. Pag hindi ganyan ang pag-ibig mo, hindi yan yung pag-ibig sa Bible. 1 Corinthians 13, hindi yan. Yan sa'yo ay pag-ibig ng world ang nasa'yo. Worldly love ang nasa'yo. Which will result to, basically, separation. Ang result po niya. Nakita niyo, Pirme? Minsan nagtitiktok ako kasi wala akong magawa pagka nagbabike ako. Stationary bike ako, wala akong magawa. Naiinip ako, 30 minutes eh. Nagtitiktok muna ako ng konti. Tinitignan ko.
Meron doon mga Amerikano sinasabi, na ibig sabihin, pag isang tao sa'yo ay parang yung ano sa'yo, toxic sa'yo, napapabigat sa'yo, hiwalayin mo agad, huwag ka sasama dyan. Ganun agad sila eh. Why? Wala itong tunay na love na powered nito at wala ito. At lalong wala ang obedience sa salita ng Lord. Kaya pinaka-the best, alam mo pinaka-the best na solusyon? Hiwalay! Para tapos na, wala ng problema. Sa'yo. Sa Diyos. Kung gawin sa atin ng Diyos yan, ilang beses natin violate ang utos ng Lord. At kung sabihin ng Lord, pambira angel, yung mga tayo, mga toxic na yan, gunahin mo na yan, papatayin mo na lahat yan. Sa Old Testament, ganun ang ginagawa ng Lord. Sa Genesis chapter 6, nakita niya, mga tao, puros kasalanan na lang, toxic na sa Lord talaga. Gunawin yan, ginunaw. Sodom and Gomorrah, nakita niya, pambira, grabe sumbong sa akin dito. Hindi sabihin, hindi niya alam. Alam niya yon. Sobrang kasamaan Sodom and Gomorrah. Andyan yung mga baklan, mga tomboy, andyan lahat sila. Ganun. Hindi naman yung lang ang kasalanan niya. Marami pa. Immorality, lahat. Maraming kasalanan po yan. Ano sabi niya? Toxic lang yung mga tayo. Sige, gunawin na yan. Ganun ang Lord nun dati. Nun dati. Kanya ano sinabi noon? Noon, Matthew 5, noon, ang sabi ko ay, ngipin sa ngipin. Alam ka, pag binanata ka, banata mo rin, gumanti ka. But ngayon, but now, pero ngayon, mahalin mo ang kaaway mo. Yan ngayon ang sabi ng Lord. That means, you do this in remembrance of me, ay hindi lang performing or practicing or doing the Holy Communion monthly. Hindi lang din para alalahanin. But it must be a lifestyle of every Christian. Yan dapat pinamumuhay po natin. That your love is fueled by thy will be done. And that your thy will be done is driven by humility. And your humility is powered by obedience. Yan ang tunay na Holy Communion. This is one of the greatest essence of the Holy Communion. Nakapaloob po, why did He do it? Why He was able to do it? Bakit siya nagawa yung bagay na yun? Yun na po, pumasok na humility, pumasok na ang obedience po. Ganyan yan, gusto ko linawin sa inyo lahat. Pag sinabing pag-ibig, dapat pumasok po. Ang number one dyan. Yung dalawa dapat tatlo dapat pumasok sa love. Yung thy will be done, yung humility, tapos obedience. Yan, tatlong yan, ang nakapaloob dun sa pag-ibig po. This is how the Holy Communion nagiging holy. Pag ina-apply po natin sa buhay natin, ito pong ginawa ng ating Lord na humility sa cross of Calvary. And I guarantee you all, kung ganyang klase lang po ang magiging Valentine's po natin, yung love natin sa Valentine's, ganyan pong klase ng love, titsakin ko sa inyo, kahit walang Valentine's sa Bible, i-honor ng Lord ang Valentine's Day. Hindi dahil sa Valentine's, kundi ginanap mo talaga ang ibig sabihin ng love sa puso ng Lord. Sa puso mo, sa puso ng Lord, pinakita mo kung anong love talaga. Ang ibig sabihin ng love talaga sa buhay mo. Ibig sabihin nun, in-apply mo ang Holy Communion by means of love na merong thy will be done and driven by humility and powered by obedience to God. Shall we all stand, please? Choir, please. Awit tayo. The power of love. Lord, I come to you when my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me.
natin yung bread. Itaas po natin sa ating Panginoon yung ating bread na hawak. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." O Diyos ng buhay, i-bless mo, Panginoon, itong sagisag na iyong katawan, aming hawak. Natulutan mo sa pamamagitan ito'y gumaling ang aming karamdaman, Lord. Salamat po, Panginoon ko. In Jesus' name, sabay-sabay natin suba. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin itaas ang sagisag ng dugo ng ating Panginoon. Diyos ng buhay, hawak namin ngayon ang sagisag na yung dugo, O Lord, na luminis sa aming kasalanan. Kung meron pa mang natitirang kasalanan sa aming puso, O Diyos, alisin mo lahat ito, Panginoon ko. Gawin mo, Panginoon ko, na payapa ang aming puso. Malinis ang aming puso sa iyong harapan para makakilos ka sa amin, Ama. Ang puso namin ang pinakatrono mo, Panginoon ko. At tulutan mo itong tronong ito ay punong-puno, Panginoon, ng kabanalan at punong-puno ng kalinisan, Lord. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin, amen. So praise the Lord mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon for this opportunity na makapag-take po ng ating pong first na Holy Communion po for this year 2026. I hope na naunawaan po natin yung importansya o halaga po, especially sa lahat po ng ating pong mga guests, sa mga first time viewers po natin. Alam niyo po, ngayon napakinggan po natin ang significance po ng communion at kung paano po na ititiwala po ang lahat sa ating Panginoon. Kaya po upang makakilos po ang ating Panginoon sa inyo, sa mga buhay po ninyo, kailangan po natin magpakumbaba. Yan po yung napakinggan natin. Para i-reconcile po tayo, makipag-reconcile po tayo sa ating Panginoon at tanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at maniwala po sa Kanya pong Ebanghelyo sa Gospel of Jesus Christ na para maikatuparan po ang ating pong kaligtasan. Pag sinabi natin kaligtasan, so please listen to me sa mga first-time guests, first-time viewers. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malino po na sinabi ng talata, "We are saved by grace through faith." Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Perhaps karamihan sa inyo, familiar kayo dyan, siya'y namatay, inilibing na buhay na magmuli. Alam natin yan na kailangan nating paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala na nampalataya, wala na tayong gagawin, tutuldok o hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, "What will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Ang gospel po hindi lang po pinaniniwalaan, kundi ito po'y sinusunod.
Kaya po, papaano po natin susundin? Yan po ay matatagpuan po sa Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, tayo po'y magre-repent, tayo po'y hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. We're going to ask for forgiveness, we're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, dami mong mali, dami mong kasalanan, sabihin na natin na pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasama at maraming tao sa balat ng lupa. But for as long as na nandun po yung genuine repentance sa ating mga puso, yan ang tinitignan ng Panginoon. Hindi nakaraan mo, hindi yung pagkatao mo, kundi yung puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung dead to sin. And that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Tayo naman po'y magpapabautismo sa ating Panginoon. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin ang ating mga kasalanan through repentance. Second, siya naman ililibing, tayo naman ililibing po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, you were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we also should walk in newness of life. Madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Yan po yung dinemonstrate ng ating Panginoon. Yan po yung sinabi po sa atin ng ating pong beloved Bishop. So, importante na masunod po natin ito. Una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. On thirdly, siya na may nabuhay na magmuli. Tayo naman po, we're going to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. So pag sinabi natin gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Maminin nyo man hindi sa mga bisita na nandito, even our first time viewers, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan sa Panginoon. Minsan binipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, babalik ka sa dati, bakit sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po, magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Ito po yung kailangan po natin para magawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Kanina, yan yung napakinggan po natin. Napaka-importante. Kasama rin po dyan ang humility. Pag tayo nagsisisi, pinapakita natin nag-humble down tayo sa Panginoon. So napakahalaga po na maganap sa inyo ito. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. That is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? Pikit po ninyo inyong mga mata. And can you kindly whisper a short prayer to the Lord, asking the Lord, Lord, I'm sorry. Kung pakiramdam mo, sa tingin mo, marami kang kasalanan na gawa na mali sa Panginoon, just whisper a short prayer to the Lord, telling the Lord, Lord, I'm sorry, patawarin mo po ako. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po bang taas po natin ang ating dalawang kamay sa mga bisita na nandito bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit ninyo ang panalangin ito, nandun yung taos-puso na tayo nagsisisi. Tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. So please repeat after me sa mga bisita na nandito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkakamali pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tinatanggap po kita at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako naniniwala po na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay sa nilibing ikatlong araw sa ikatlong ay araw nabuhay na magmuli. na buhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong at idagdag buhay. mo po ako At idagdag niyo po sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa kanan po ninyo, dito po sa kanan po ninyo, pwede po kayo sumunod po doon sa green flag po na yun. Sumunod lang po kayo. Saglit lang po yan, ma-explain lang po sa inyo. Samantala sa ating mga first time viewers po, you may contact us or message us sa ating mga FB page para po maka-schedule po ng water baptism. And meanwhile, our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon at mga bisita natin na nagsitanggap po sa ating Diyos. Alright, napakaganda po mensahe ng ating Panginoon. Nawa po ay ating pong kayanin na gawin itong mga example na ito. Tayo po dadako sa offertory, Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ngayon po ay mga bagong taon sa atin. Alam natin na wala tayong maibibigay sa Diyos kundi ang ating mga sarili. Di ba sabing gano'n sa binasa natin? Present your bodies a living sacrifice. Pag sinabing i-present natin as a living sacrifice ang ating mga sarili, of course, nakikita natin kung ano ang kailangan ng gawain para po sa ating Diyos. Nang sa ganun po, maging acceptable sa Panginoon ang lahat po ng gagawin natin. Ngayon po ay time para ibigay po natin ang ating po mga kaloob sa gawain po ng Diyos. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating po mga gawain. Alright, check po natin ating mga ulo. Let us pray. Amang banal na sa langit, napakabuti mo po sa amin sapagkat lagi mo po kaming kinakausap at binibigyan mo kami, Panginoon, ng mga tips o encouragement. Lagi mong ginagamit ang aming beloved Bishop, Lord. Tunay nga po na kinakailangan po namin tandaan ang mga ginawa mo sa buhay mo, na nilaan mo ang sarili mo sa hirap, hanggang makarating ka doon sa cross of Calvary, kailangan tumulo doon ang iyong dugo. Kinakailangan namin alalahanin ito, pero namangha kami, Lord. Dahil ngayon sinabi mo sa amin kung paano mo nagawa ito, na kung saan gusto namin gayahin ito sa aming pagkatao, na tiniwala mo ang sarili mo sa Ama sa langit, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, at sinabi mong, Thy will be done. Kayo man ay nahirapan din sa inyong pagkatao nang gawin ninyo ang mga bagay na ito. At ganun din po, Diyos, sobrang humility ang pinakita mo po sa amin ng iyong obedience, Panginoon, ay talagang perfect na kahit sa kamatayan ay susunod kayo. Kaya sa aming lahat, Lord, na hindi pa nakakasunod mabuti, bigyan mo po kami ng kapangyarihan. Igawad mo po ang iyong pagpapala sa amin na magawa po namin na magtiwala sa inyo, magpakumbaba, at nang sa ganon, Panginoon, ay ma-perfect namin ang obedience. Alam namin, O Diyos, na marami pa sa amin ang hindi nakakagawa ng mga ito, pero ngayon, i-boost mo masaganang pagpapala sa bawat isang isip, Panginoon, pagpalain mo, bigyan mo ng katalinuhan. Ang katawang lupa, Lord, ay pagpalain mo, huwag mo pabayaan na magkasakit. At ang pananalapi, Panginoon, i-boost mo tuloy-tuloy ang daloy ng pagpapala. Bigyan mo ng lakas upang magawa ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na dapat po namin gawin. Maraming salamat sa inyo, Lord, sa mga bisita namin na tumanggap sa harapan. Nawa po, ay hindi na lamang sila ngayon tumanggap, kundi lagi-lagi po sila makadalot. Maalagaan po sila ng mga 1FCR. Tinataas namin sa inyo, Lord, ang iglesia na to, ang bawat isa ay magkaroon ng kabigatan na magdala po ng soul. Pang sa ganun po ay malugod kayo na kami po ay sumusunod sa iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo rin ang alit handog ng mga anak. Dalangin din namin ang aming bansa, Lord. Ang aming pamunuan, bigyan niyo po sila ng katalinuhan kung paano magiging maayos ang takbo ng pamumuhay ng bawat mamamayan at palaging magkaroon, Panginoon, ng peace and order. Pagpalain mo rin, Lord, ang kalikasan, Lord. Huwag mo kami paubaya sa mga bagay na hindi magaganda. At tulungan mo po kami, Lord, na laging gumawa ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory.
a wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Experience real love from the very heart of God. Join us on our on-site worship service on February 15 as we celebrate Love Month. Happening at Cuneta Astrodome, our service begins at 9 a.m. Let our prayers and sacrifice be our sincerest act of love to God, to the church, and to all our loved ones. Join our congregational fasting and prayer. February 14, Saturday, 9 a.m., venue to be announced. Step into a Christ-centered journey that shapes both your faith and career. The next ABC Interactive Discipleship happens on February 18, Wednesday at 7 p.m. Register now for 1,000 pesos and grow in purpose and faith. Attention business owners and professionals. You are invited to our first ABC night as we explore the topic Parenting in the Digital Age with our guest speaker, Dr. Cleof Balak. This will be a special gathering designed to inspire and equip families in today's digital world. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,500 pesos per head. Stay tuned to ABC's Facebook page for more details. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. We're happy to announce that One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay informed about the church's discipleship program, be encouraged by stories of transformation, and join the hashtag Happy Community of 1FC. Scan the QR code or visit facebook.com/1FC Discipleship. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join.
Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Hey there, medical professionals! Use your skills to serve with compassion and make a difference in the lives of others. We are looking for medical volunteers to join our G-Coat ministry, especially during our medical missions. If you're interested, please message Sister M. Medina through the number on the screen or visit our Bethesda booth every Sunday. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities include driver and mechanic. Join our team and grow with us. Interested applicants may send their resume to hrdept@jctgbtg.com. Sisigaw ang pangalan